Okay, special episode 2073, 2074, and 2075. Alamin natin, ano ba yung mga sikreto, no? Na posibleng tinatago nung namatay or nung mga taong katampuhan ninyo, yung mga tao sa paligid ninyo. Alamin natin, no? Kung ano yung mga sikretong yon. At malay mo, di ba? Malaman natin dito at magkaroon kayo ng idea sa mga hidden secrets nila, sa puso nila. Okay? Yung mga nandun sa puso, kapuso-pusuan. Una, check natin. Ay, mixed signals kayo. That's heart fog. Pangalawa, beauty. Ay, nako. Pangatlo, confusion. Ay, nako. Totoo yan. Lahat ng viewers ko sa live tuliro. Tuliro, mixed emotions, yung black yung emotions, messed up silang lahat. O, di ba, na-miss nyo ko kahapon. Pasensya, hindi ako naka-live dahil doon sa nakoma na kailangan ko talagang iritual dahil kawawa, di ba? Yun na yun. Okay? So, ito yun, no? Nagkakaroon kayo ng mixed signals, posible may mahal kayong iba. Na yung mahal ninyo is charming, graceful, mabait. Dito kayo nagkakaroon ng peace of mind. At ngayon, napunta kayo sa confusion. Ito yung hindi niyo na alam kung sino ba pipiliin mo. Yung taong nakatadhana sa'yo o yung taong kasama mo ngayon. Kasi posible na sa unang baraha is kasal na ikaw or committed na ikaw or may ka-live-in ka or taken ka. 'Di ba? Pero hindi ka masaya. Nandoon ka sa punto na nakikisama ka na lang dahil sa responsibilidad mo. Nakikisama ka na lang dahil yun ang sinasabi ng ibang tao. Nakikisama ka na lang dahil kailangan sa mata ng tao, buo pa rin kayo. Pero deep inside sa sarili mo, alam mong may iba ka nang tinutumbok or may tinitibok ng puso, no? May laman ng iba, mapababae or lalaki. Nangyayari yan kahit sa LGBT. Na magmamahal ka hanggang nandun ka na sa punto na nakukonfuse ka na kung iiwanan mo ba, anong mangyayari, no? Paano sila? Paano ko hahatiin yung oras ko? Ano kaya yung kakaharapin ko? Kasi dito, sa mixed signals, kaya kayo hindi makadesisyon agad. Kasi, kalimitan dito, merong magsasabi na kapag hiniwalayan mo ko, magpapakamatay ako. Kapag hiniwalayan mo ko, hindi mo makikita mga anak natin. Kapag hiniwalayan mo ko, ipapatulpo kita. Iaakusahan kita ng kung ano-ano. Ipapabarangay kita. May mga ganun. Tapos yung worst pa doon is kung yung magulang mo or mga kapatid mo is igawin mong pananakot para hindi ka lang iwanan. 'Di ba? So, kaya yung kalimitan, tinatago, nililihim nila na may mahal silang iba. Ito naman katotohanan. Kaya siguro naglilihim yung iba dahil na rin sa ginagawa mong pananakot. So, kung totoong mahal mo ang isang tao, tanggapin mo kung ano yung desisyon niya. Kasi hindi naman siya magdedesisyon na magmahal ng iba, bumaling sa iba, kung naging perpekto at naging hindi naman perpekto, kung nagawa mo ang obligasyon mo bilang asawa. 'Di ba? Kasi hindi lang bilang asawa, bilang girlfriend, bilang ka-live-in, no? Ganun. So kasi kahit sinong tao hindi niyan maghahanap ng pangalawa kung kontento siya sa una. Hindi siya maghahanap ng iba kung hindi siya sinaktan ng una. Ang isa doon sa pananakit siguro is yung kasinungalingan. Yung halimbawa, ginawa naman niya ang lahat para tumayo bilang padre de pamilya. No, kaso nga lang, hindi niya talaga kayang
kayang sustentuhan yung mga expectations mo na gusto mo ng marangyang buhay. 'Di ba? May mga ganun na yung kapag naririnig nila, lalo na yung mga lalaki, naririnig nila na lagi kang nagrereklamo sa hirap ng buhay, no? Nagrereklamo ka na ganito na lang lagi, kulang tayo, ganito, ganyan, lahat ng kulang sinusumbat mo. So, ito na yung magbibigay sa kanila ng weakness para maghanap ng kalinga galing sa iba. At kapag natagpuan nila ito, malas ng asawa kung yung natagpuan niya is nakatadhana para sa kanya. Kasi si universe mismo, kapag nangyari itong gulong ito, gagawa si universe ng paraan para matagpuan niya ang taong para talaga sa kanya. Kahit gaano kasakit, wala kang magagawa kapag sinadya ng panahon at ni universe na pagtagpuin sila. At kahit sabihin na natin nang nagtagumpay ka na paghiwalayin mo sila at bumalik siya sa'yo, hindi ka na nakakasiguro kung yung laman ng puso't isipan niya ay ikaw pa rin. Totoo, nasa sayo yung katawan, nasa sayo umuwi, di ba? Kung nag-iintrega sa'yo ng pera, ang tanong, wala ka bang napapansin na nagbabago o pagbabago sa kanya? Kasi mararamdaman mo yan. Bago kanya iniwan at naghanap siya ng iba, doon pa lang ramdam mo na matamlay na at wala na siyang gana. Kapag natagpuan niya yung tadhana niya at swak silang dalawa, pag bumalik yan sa'yo, para kang nademonyo. Wala kang peace of mind, wala kang tulog, hindi mo na alam na, hindi ka na makapag-focus sa mga obligasyon mo sa buhay kasi nakaabang ka na lang sa cellphone niya, kung saan siya pupunta. Tapos pag natulog siya, yan doon ka na sa punto na hinuhuli mo lahat ng wallet, tinitignan mo ng cellphone, tinitignan mo, inaamoy mo yung damit, kung may perfume babae, tinitignan mo kung may chicken init, tinitignan mo kung may lipstick, ganito, ganyan. Diba ganun nakapraning? Tapos, araw-araw na yan, bawat kilos pagdududahan mo, bawat entrega na kulang pagdududahan mo. Kapag naligo, nagbihis, lumabas, pagdududahan mo. Diba? Ano doon na lahat yon. So, darating sa punto, nagkakaroon siya ng confusion. And then, this is the time na lilipat siya. Or, magkakaroon siya ng final decision na binalikan ka niya and then you did not even take an effort na magbago sa ginagawa mong panunumbat and everything. So, hanggang sa dumating na siya talaga sa punto na iiwanan ka. Kasi hindi ka nagbago eh. 'Di ba? Kung nagsama kayo 1-2 taon, tapos andun ka sa punto nagtatapon ka ng plato, kaldero, kutsara, tinidor, damit, lahat-lahat na, sigawan dito, sumbatan doon, suntukan dito, suntukan doon, 'di ba? May battered husband din, hindi lang battered wife. May mga ganon. So, kapag dumating kayo sa puntong ganyan, ay, nako, pag-isipan nyo na. Kasi, kahit sinong tao, talagang mag-iisip na iiwanan ikaw. At, ito, tandaan nyo, itong problema sa puso, kapag hindi nag-work on sa unang relasyon, at ganun ka pa din sa pangalawang relasyon, ganun ka pa rin sa pangatlo, ay 3 beses ka ding iiwanan. So, ibig sabihin nun, wala sa kanila ang diferensya, nasa sayo. Kasi, hindi ka iiwanan kung nagbago ka na. So, kung ganyan na, ay talaga iiwan ka. O sabihin man natin, nasa sayo, di ba? Pero hindi pa rin siya tumigil, na nakikipagkita or naghahanap pa din siya ng gusot or lusot para makausap yung isa. Ibig sabihin, katawan lang yun nandyan sa'yo, pero yung puso't isipan, wala. Diba? Nagbibigay nga sa'yo ng entrega, pero wala pa din. Talo ka pa din, no? Kahit sabihin mo, ikaw na yun na ikaw na yun nasa apelido eh. Pero hindi pa rin garantiya. Kasi iba yung laman ng puso't isipan niya at yun ay hindi mo mabubura. Lalong-lalo na ang katotohanan. So, ibaba nyo yung pride nyo, ibaba nyo yung ego nyo, bago pa mahuli ang lahat. Maraming salamat po sa suporta.
Please do follow, like, and share po lahat ng videos ko.